So nandito na po kami ngayon sa bypass road going to Alaminos. Yan si Rodel. So naliles na yung tense niya. Nagiging kampante na siya ngayon. Malayo lang ang tingin. Ang pagtingin dyan sa side mirror hindi matagal. Kailangan madalian lang, but more on focus sa unahan. Dito, kaya kita pinapwesto dito sa middle lane na to. Siyempre yung left lane na yan, o tawagin na inner lane or passing lane, overtaking lane, para yan sa mas mabibilis sa'yo, no? So ngayon, ito lamang lane natin. Pwede ka naman tumakbo dito ng kahit 60. And then lagi mong tatandaan Del, kapag halimbawa kahit sanay ka na mag-drive, basta't ikaw ay dumadaan sa mga national highway natin, ang pinaka maximum speed dito ay 80 km per hour lang. Hindi tayo pwedeng magpatakbo dito ng 100 or more than 100. Bakit? Kasi nga, ito ang tawag ko dito ay agricultural area. So kita mo, may mga bahayan. So may mga pagkakataon minsan na mayroong magtatawid dyan na mayroong dalang kalabaw or baka. So kapag overspeed tayo dito, baka minsan hindi natin makontrol. So mas maganda pa rin yung sumusunod tayo sa speed limit, tsaka yung paggamit ng tamang linya. So ngayon naman, pag may mga pagkakataon naman, halimbawa kapwesto ka dun sa inner lane, palagi na natin naka 80 ka. Pag pinitikan mo ng ilaw at ayaw tumabi, ikaw ang mag-a-adjust, ikaw yung mag-overtake. So kung halimbawa itingin mo dito sa kanan, or talagang kapag ganito naman ang kalsada, sa right ang overtaking kasi nandito ang broken line. So, but siguraduhin mo bago ka mag-overtake, magbibigay ka ng warning sa kanya. Yung pagpitik ng ilaw or pagbusina, no? So, doon naman sa kabila, kahit nakasulit white line yan, pwede naman tayo mag-overtake yan kahit nakasulit yan. Basta ganyang single line. Basta make sure mo lang na natatalaw mo lang malayo at the same time, wala kang makakasalubong, no? Basta safe. Yan, signal ikaw sa kaliwa, tingin sa kaliwa, pwede kang pumasok din sa kaliwa kasi mayroong nagbabike sa lane natin. Yan. So paglagpas ng tulay, pwede ka lang bumalik ulit dito sa right lane. Yan, signal ulit, tingin. Yan, execute, speed up na konti. Yan. Slightly downhill lang naman yung kalsada, ano? So ito naman yung sinasabi ko, Del, na kahit hindi mo na gamitin yung manual mode, kasi nga maiksi lang naman ito. So yun, ulitin ko na kapag ganito, slightly downhill lang naman, ang gagawin mo lang dyan ay alalay sa brake, bitaw, alalay sa brake, bitaw. Ganito Del, since na tayo tumigil nga dito, nasa baba o sa down part tayo nitong kalsada na to, so naka-automatic na sasakyan tayo, para hindi hirap siya sa pag-ahon mo, ilagay mo na kaagad siya sa drive 2. Sige, lagay mo. Drive 2. Sige, lagay mo sa drive 2. Yan. Okay, tapos release yung handbrake. Yan. Signal ikaw sa kaliwa. Yan, tingnan mo muna sitwasyon. Sige, tara. Yes, up. Yan. Sige, tuloy. Gas up lang ikaw. Sige lang, aunin mo lang siya ng nakatuka. Medyo uphill siya. Yan. So may enough power na siya, tulak mo sa third. Tulak mo, sige tulak mo lang. Yan. Tuloy lang sa gas. Tapos pag nandiyan na sa patag, balik mo na siya sa normal, sa drive, no? Yan, pwede na. Yan, normal driving ka na ulit. Ito part ng defensive driving. So pansin mo, lumiit ang kalsada, no? So kapag ganyan, nakaka-encounter ka ng ganyan or hindi mo kabisado ang kalsada, kailangan slow down, no? So kailangan mo kasi magbagal muna para ma-scan
ma-visualize mo muna yung sitwasyon ng kalsada. Katulad nun, galing sa malaki, biglang lumiit. So pagka halimbawa natatansya mo lang kalsada, yung pwede ka naman na ulit magdagdag ng speed na hanggang doon lang sa tamang speed lang. Ano? So dagdag ko rin na kapag halimbawa ganito ang kalsada, kasalubungan, huwag kang lalamang sa kaliwa kasi nandyan yung kasalubong mo. And then sa gabi, kapag ikaw ay may nakasalubong dito, ito madilim na portion to sa gabi, may makasalubong ka dito na mataas ang ilaw o naka high beam, pitikan mo siya ng passing light. Pag hindi siya nagbaba, huwag kang titingin sa kanyang ilaw, dito ka tumingin sa guhit sa kalsada sa gilid, no? And then tandaan mo na kahit madilim ang kalsada, kapag may kasalubong ka, hindi ka dapat naka high beam, no? Ganun lang yon para ika nga ay maging mabuti lang din tayo sa kapwa natin motorista. And then kung halimbawa naman ang kapwa natin motorista at ayaw magbaba ng ilaw, ikaw na lang ang mag-adjust, huwag kang tititig sa ilaw niya para hindi ka mag-overshoot. Kuhanan mo ng guide yung gilid ng kalsada. Kanina, yung ating pinanggalingan, malapad ng kalsada, nakakapagpatakbo ka pa hanggang 80, tama, di ba? 60, more than 60. Pero dito, hindi na dapat kasi residential area na ito.